Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. As Jesus and his disciples were proceeding on their journey, someone said to him, "I will follow you wherever you go." Jesus answered him, "Foxes have dens, and birds of the sky have nests, but the Son of Man has nowhere to rest," he said. And to another he said, "Follow me." But he replied, "Let me, Lord, let me go first and bury my father." But he answered him, "Let the dead bury their dead. But you, go and proclaim the kingdom of God." And another said, "I will follow you, Lord, but first let me say farewell to my family at home." Jesus answered him, "No one who sets a hand to the plow and looks to what was left behind is fit for the kingdom of God." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Minsan po sa buhay, para nag-iisip tayo kung ano yung pwede natin ma-contribute, lalong-lalo na kung sakali man na nangangailangan talaga ng tulong ng iba. At usually, naiisip din natin na parang yung ibibigay natin o ipagkakaloob natin ay hindi naman sapat. Lalong-lalo na kapag ikinumpara natin yung ating mga sarili sa iba, at sasabihin natin, buti sila ay mga mayayaman at pwede silang magbigay talaga ng malalaki. Case in point, halimbawa, sa parokya, nagpapatayo ng simbahan. At yung iba ho ay nagdo-donate ng mga malalaking halaga. Yung iba naman ay maliliit na halaga. Madalas din sa mga nagbibigay ng malalaking halaga, meron silang pride. Kumbaga, proud na proud sila dahil malaki yung naitulong nila. Siguro sabihin pa ho natin na milyon-milyon siguro yung naibibigay nila para sa pagpapatayo ng simbahan. Yung iba naman, sabihin na lang din ho natin na barya-barya. Naalala ko po, noong ako po ay kura paroko doon sa Sampaloc at pinagpapatayo po namin yung amin pong simbahan doon, ang sabi ko lagi sa mga tao na hindi naman kinakailangan na malaki ho ang ibibigay ninyo para maging kalugod-lugod sa Diyos ang mga donasyon ninyo. Maaaring may nagbibigay ng milyon, pero kahit daan lang ho o kahit piso lang, dahil naman yan ho ang kakayahan ninyo, ay tatanggapin naman po yan ng Panginoon. Dahil unang-una, hindi po tinatawaran kung ano man ang motive ninyo. It is coming from the heart, and you give according to your capacity, and then it's going to be, appreciated by the Lord. At inassure ko din sila, ako din bilang kura paroko, na-appreciate ko ho ang gagawin ninyo. Ang maliliit na contribution ninyo, bahagi po yan ng pagpapatayo ng ating simbahan. Nung nakumpleto po ito, nagkaroon ng ownership ang mga tao, natuwa po sila nung makita na nila yung napakagandang simbahan. Ano yung point ko ho dito? Ang point po dito is, hindi po lahat talaga ay magiging pare-pareha sa magiging kontribusyon sa isang magandang cause. We have our own noble motives and intentions. But then again, the quantity perhaps of what we're going to give may vary. May be very, very different. Kasi magkakaibang sitwasyon natin sa buhay. And I am telling you this as I reflect on the life of Saint Therese. Si Saint Therese, kaya tinawag siya na of the child Jesus. Kaya dahil unang-una, yung kanya pong obedience sa Diyos ay pinagkaloob niya. Ang sabi po doon sa kanyang biography, childlike obedience. Ibig sabihin, ito yung kanyang kakayahan, ito yung kanyang humility, buong-buo, susundin niya ang kalooban ng Diyos. Pangalawa po, itong si Saint Therese, doon sa kumbento pinasukan niya, Carmelite Monastery, marami din pong galit sa kanya. At marami din siyang hindi gusto sa mga kasamahan niya. But instead of succumbing to the temptation of criticizing, saying things against those she didn't like, ang ginawa po niya ay nagdasal at gumawa ng maliliit na bagay. Sabi niya, maliit na bagay lang ito lang ang nakakayanan ko, pero ito ay iniaalay ko naman para dun sa mga tao at higit sa lahat para sa Diyos. So kaya tinawag na little child. Because yung mga maliliit na bagay, ginagawa niya with love. So ito ho ay isang pagpapahayag sa atin
na hindi pwede nating maliitin o i-undermine yung mga sarili-sarili nating kontribusyon para sa isang magandang cause. Yung intensyon na meron tayo para sa Diyos, para sa kapwa, mananatili yan sa atin at yan ay pinapakita natin concretely sa iba't ibang pamamaraan. Yung iba, malalaking pamamaraan. Pero yung iba naman, maliliit na pamamaraan. Pero kahit yung maliit na pamamaraan, may impact na ipinagkakaloob. Imagine, yung sinasabi ni Saint Therese, small things with great love na ginagawa niya. Kung hindi po yan na-appreciate ng simbahan, ay hindi po siya idideklara bilang isang santa. Hindi po siya idideklara bilang doktor ng simbahan. But because Saint Therese became now a model for all of us, na sana lagi tayong gumawa ng tama, gumawa ng mabuti, maski maliit na tama, maski maliit na mabuti, maski maliit na quantity, yan po ay malaki pala ang naitutulong sa iba. So Saint Therese became now an epitome of the smallness of our life. Some people may see themselves as big people. Sila yung mga big shot. Sila yung may mga kakayahan para mabago nila sa isang hudyat lang, sa isang kumpas, sa isang gawain lang nila, mabago ang mga bagay-bagay na nakikita nila sa mundo. Malalaki ang maaari nilang maging kontribusyon, pero paano yung mga ordinaryong tao na katulad natin? Dito pumapasok ang naging halimbawa ni Saint Therese. Simpleng bagay, maliit na bagay, pero nag-uumapaw ang pag-ibig, iniaalay sa Diyos upang makatulong sa kapwa, napakalaki pala ng kontribusyon nito. Dito magpapaikot-ikot ang buhay ni Saint Therese kasi alam ninyo, wala naman po siyang iba pa na nagawang extraordinaryo sa kanyang buhay. Maliban sa pakisamahan niya, yung kanyang mga kasamahan sa kumbento, ituring niya ito bilang mga kapatid, ipagdasal niya ang lahat ng ito. Sa ganang pananaw po natin, mga ordinaryong bagay lang, pero nagawa pa rin na magkaroon ng malaking impact, unang-una, sa buhay ng mga kasama niya sa kumbento. Because you know what? When she was despised, first of all, nabago ho ang kanilang pananaw nung nakita nila yung ginagawa ni Therese. Sabi nila, kakaiba ang batang ito. When she entered the convent, she was only 15 years old. Kinakailangan niya pang humingi ng pahintulot sa Santo Papa na siya ay papasukin sa kumbento. And so Saint Therese now became a model of the smallness, but with great love. So today, as we celebrate her feast, babalikan din po natin kung ano meron tayo. Babalikan din po natin kung ano nako-contribute natin. At tayo mismo, wag nating i-undermine ang sarili natin. At tayo din mismo, wag din nating maliitin yung ibang nakikita natin. Lahat ng mga yan, merong impact. Lahat ng mga yan, merong halaga. Sa mata ng Diyos, hindi tinitingnan kung ano ang laki. Hindi tinitingnan kung ano yung talagang impact nito. Kundi ang tinitingnan dito kung gaano mo ibinibigay ang sarili mo. Kung gaano mo binibigyan ng halaga yung mga maliliit na ginagawa mo. Mahalaga yan sa mata ng Panginoon. As we pray through the intercession of Saint Therese, may we value our own little capacities to help. Because you never know that those little things may create changes also in the life of others. And secondly, we pray na sana tayo din naman na nakafocus sa pakikipag-ugnayan natin sa Panginoon, lalong-lalo na sa pag-strengthen natin sa pakikipag-ugnayan sa ating kapwa. I told you that Saint Therese didn't also like some of her companions in the convent, but hindi niya ito pinakitaan ng kasamaan, hindi niya siniraan, bagkus patuloy lang siyang nagdasal at patuloy niya pang ginawan ng mabuting bagay. We may actually don't like other people. And sometimes, there is always that urge or the temptation to do harsh things against them. But then again, that the example of Saint Therese be our inspiration. Instead of treating them as our enemies, rather, let us treat them with kindness, because you never know that kindness ay pwede din maging mitsa
para mapagbago natin ang ating kapwa. May Saint Therese, pray for us. Amen.